Okay, good day again, everyone. Welcome to our entrepreneurship class. And last time we have discussed the business plan, no? So we're na-discuss natin sa business plan yung mga marketing plan, financial plan, etc., etc. natin. So today I will be discussing with you the more on the marketing plans natin. Makikita natin yung mga 7 peaks of our marketing mix. So, ano nga ba yung tinatawag nating marketing mix, ano? So, sabi dito, a marketing mix is a set of controllable and connected variables that a company gather to satisfy the customers better than its competitors. Ito yung mga uh, controllable variables natin na pwede nating sabalyan or pwede nating mas i-enhance or yes, i-upgrade uh, than our mga competitors. Yeah, and then next is marketing mix strategy is selecting and applying the best potential means to achieve the organization's vision and gain competitive edge. Okay? So, ang lesson objectives natin is the concept, describe the concept of marketing mix. And then, we will also identify the 7 P's in the marketing mix. So, before that, may we have the activity? I don't have, if ever, kung nanonood kayo ngayon or whatsoever ang ginagawa ninyo, kindly help me find words dito sa ating they are starts with letter P's lahat. Okay? Yeah. Yan. So, kitain nyo man, no? Ano na kita makita yun dito. O, pwede din naman natin i-stop itong video na to and then we'll go on. Let me fast track this one. So, ito yung mga words na pwede natin makita. First is yung product. Okay, next is price, then place, meron tayong promotion, then meron tayong people, and meron tayong process, and lastly is the physical evidence. Though, I'm sorry for the confusion ha. Meron tayong physical evidence pala yung natin. Hindi sila nagtipon-tipon amin. Okay? So, these are the 7 P's that we will be discussing in our topic today. Okay? So, since doon sa 7, meron tayong mga 4 na traditional marketing elements or marketing mix elements. These are the product, place, the price, and the promotion. And then the others naman is yung natitira na. Though, yung mga traditional marketing mix natin or yung mga maidagdag, mabalin namin nga masabalyan. Ito kasi hindi na siya nagagalaw. Yeah? So, meron tayong products. Okay? So, sa product natin, ito yung mga kailangan nating ibenta or we will be offering to our target customers. No, so, ano yung mga kailangan nating tignan? Yung mga quality, yung mga size, yung mga any other characteristic ng ating products. No? Though in the products, it can be a tangible or intangible, meaning nakikita at nahahawakan or pwede din naman intangible into like mga services natin, hindi man natin masyadong nakikita yung mga services minsan, di ba? So yan. Then next is the prices. Okay? When you yung price, dapat alam mo kung magkano yung cost ng price mo. Kaya, haan nga no te parang market kuma nga no kaya da nga tawaran nagpatawar kami. Hindi. Dapat pag mag-ano ka ng business mo, alam mo talaga yung presyo or value nung tinitinda mo. And then, next is, you should also consider how much the customers are willing to pay for your product. Okay, take na kon wag kayong ma-disappoint no awan unay agatang kanyayo di kita lakuyo kasi nga baka haan nga damit kami ti target market nung inyong binebenta. Hindi naman kayo masyadong magpa-complacent nga kanayon kay nga expanded kasi di may isa nga place ket nag-boom mapanggay di sa bali nga place ket api nga ta haan mit nga nag-boomen ket di met may isang
Minsan kasi, depende yan sa target audience mo nakuha. And then next is, you should also know your competitors' price. Okay? Siyempre, no, ada ka kompetensya mga agpada kayo ti product, kita met no manot presyo na baka met napangina ka unay kanya na siyempre kay kayat na no kung nga pagkatangan di jay nalaklakan or minsan din baka met gaputan na ay na dito ti presyo na ito kunyari 10 pesos pinaglakom wes 10 pesos pinaglakom ti may sakit 50 pesos ay aladot umay gumatang kanya kasi 10 pesos lang kanya tagaya men maluglugi ka kasi nga awamet iti parang agbati nga ganansya mon so kita MDJ price range mo no haan nga DJ no ang kay agpaday ti price kung gusto mo mga basit laing met ket di iti igyat yung met ket di ka DJ competitors mo no para hindi naman masyadong maungusan nga perpermi. And then next is, you should also know the place wherein doon mo ilalagay yung product or isut pangilakwam. Okay? The place in this marketing natin is sabi dito a place also means the method of uh, distribution you chose for your products or ways to distribute your products to the customers natin. Okay? Pag sinabi nating place, hindi lang kasi ito yung physical store nga pangkuna tayo. Aglalo itatagat medyo nauso na yung shopping, I mean online shopping na natin. Yan. Mabalin nga kasi geno ko ano. And then, you can, ito yung mga ways to distribute your product. Pwedeng direct distribution, meaning sikat na garamid or sikat akin lako DJ, sikat mismo nga mangilako DJ product mo. Or pag retail naman, meron kang store or may agatang digiti sa bali nga ano bang tawag natin? Digitay kahit na aglako and then that will make them retail. And then wholesale, pag mas marami na yung binebenta. No, okay? And then promotion naman, it is the idea to I mean, yung promotion natin is the idea to attract people to buy your product over the others. Advertising, personal sellings, sales promotion, direct marketing, and social media are the examples of promotions natin. Okay? Di kita pinagaramid yung iti, banners, posters natin, di pinag-post yung social media about your product or company or businesses. Ayan yung mga samples natin ng promotion. Or another kita customer kumata na satisfied data business mo, they can be a means of promotion then. Okay, next is eto naman yung mga other piece natin that more likely inclined into the service related business natin. Yung iba, parang more on the tangible or yung product na talaga, dedicated services ang ino-offer nila. So, yung people, physical evidence, and process natin. Okay? So, meron ba tayong ano doon? So, sa people, eto digitay tauhan mo. Siyempre, no sino digitay agaramid, digitay services. Like, for example, laundry, digitay labanderam, yung mga tauhan mo, mga physical evidences, yung mga nakikita nila doon sa stores mo. Like, for example, clinic kuma. Okay? No, di may isang nurse, kung natin kuman, ket na maayos yung pinagbadbado, okay? Di kita makita da nga physical evidences. Siyempre, nung makita da clinic nga, ay nagdugyot gayam ti badbado da, nagdugyot ti clinic da, eta digitay pakakitaan da nga haan nga napintas iti parang hindi masyadong maganda yung serbisyo doon. And then yung process naman, digiti process no kasano da nga ubrain digitay services na ino-offer nila. Okay, next. Pwede niyo na lang tignan nito no kaya yung research more onto this. Mabalin nyo to kitain. So meron tayong examples dito ng marketing mix natin. So ito ay isang coffee shop. Okay? So, yung product niya daw ay coffee, they are specialized in coffee and other related beverages. Yung specialty nila sa cafe shop ay caramel macchiato and cappuccino.
yung price nila is, yan. So, meron tayong 95 sa tall, etc. etc. Basahin yung tulatan. Then, place nila ay, ang sinasabi dito sa place niya is yung physical store wherein located daw sila sa beside ng provincial capital. Or they can also accept orders online. Okay? And then, promotion naman, yan, nagarami din sudat website, tapos nagalay sudat yung feedback, etc. until dumami man ng dumami yung kanilang habit nga dumami. Basta parang mas naka-reach sila ng talagang audience or market na nila. Okay? And then process nila, usahin yung tulatan, and then the people, yan, no sino digitay, sabi dito, coffee shop is owned by Teresa Faye Garcia with 10 dedicated employees. Ano kaya yung ikanti description namin digitay employees niya, pwede din naman. And then physical evidences, etc. etc. natin. Okay? So, to fully understand, kung medyo mas naintindihan natin yung ating we can also uh, uh, answer this one natin. So, marketing mix constitute of 7 P's. In the case of product, meron tayong yung apat kanina, products, wherein yung products natin pwede siyang tangible or intangible in a product talaga. And then, pwede din namang services. And then, next is the price. Next is the place and promotion. And for the services naman, people, process, and physical evidences natin. Then, wag na nating anuhin yan. And then, wala na dito. Meron tayong mga links din na pwede nating i-click for the 4M's of business operation. Though, I will also be giving a video lesson separate on that, pero baka mas maintindihan nyo ito. Okay? Yan. And if ever din meron tayong 7 P's. And that's all for today. Thank you for listening and God bless.